Maaaring ito ay inimpok. Pero tandaan natin, hindi porke tumanggap, inipon at inimpok, plunder na. Bakit? Uulitin ko, ang basihang indirect bribery ay wala po. Sapagkat ang kanyang tinanggap ay legal. Walang binayolate sa election law, walang binayolate sa tax law. Kaya meron man tatlong elemento, ngunit walang basihang krimen, wala pong pandarang doon. Paano po nasusundan ninyo? Ang katunayan, ibinasura na ito ng Comelec. Ngunit muling ipinail sa ombudsman. Ano ba ang ombudsman? Ano mang kaso na ibinibintang sa isang public official, katulad ni Senador Marcoleta, talagang papasok ang ombudsman dyan. Basta ang kaso, may koneksyon sa kanyang posisyon. Ano ba ang posisyon ni Senador Marcoleta nang siya'y kumampanya? Isang congressman. Ano ba trabaho ng congressman? Gumawa, magpanukala ng batas. May ginawa ba o may ipinanukala bang batas si Senador Marcoleta para paboran sina depensor sa kanilang kontribusyon? Wala. Walang binabanggit ang mga nasa ombudsman kahit ang Comelec. Kaya ano yung pinapail nilang kasong yan? Isang kaso ng pananakot, panggigipit, para ipitin at sindakin si Senador Marcoleta. Tumigil ka na't manahimik ka na para hindi mabulatlat sa investigasyon ang mga mandarambong sa Malacanang, mandarambong sa Kamara de Buaya at mga nakinabang na 11 Senate Maleta Gang or 11 Indians na yun. Sana po maliwanag sa inyo yan. Ito ang kaugnay ng kanilang panggigipit. Kung sakasakaling may pakulong nila ang 6 na senador at yung 2 mahuli at maipatapon, 5 na lang ang matitira dyan. Anong sinasabi ng isang abogado dati pandin na maihahalin tulad sa isang bulaang propeta? Maihahalin tulad sa isang mangangaral na sa halip na ituro ang dalisay na ebanghelyo ni Kristo, pinipilipit ang ebanghelyo ni Kristo. At ang itinuturo sa tao ay kung ano lang yung laman ng kanyang kukote. Hindi kung ano yung nakasulat sa ebanghelyo ni Kristo. Alam niyo ba na ang taong ganyan ay napakasama? Ikaw ay mangangaral para ituro mo kung ano ang aral o ebanghelyo ni Kristo ayon sa Biblia. Bakit mo pinipilipit ang kanyang katuruan? Ibig sabihin nun, malinis ba, nagaya ng isang tubig na malinis, ang ebanghelyo o salita ni Kristo, dahil pinipilipit mo, ikaw na mangangaral, binababoy mo at sinasalaula ang ebanghelyo ni Kristo. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, Kapitulo 1, Kabanata 1, versikulo 6 hanggang 8. Ano man ang relihiyon mo? Basahin mo yan. Anong sinasabi doon ni Apostol Pablo? Kahit ako, kahit anghel na mula sa langit, ay bumaba at mangaral sa inyo, iba na sa aking unang ipinangaral, ibang ebanghelyo, itakwil nyo ang taong yan. Sumpain ninyo. Sa Bibliang Ingles, let him be accursed. Sa malalim na salitang Ingles, let him be an anathema. Ano ba yung anathema? A-N-A, ana. Tema, P-H-E-M-A, anathema. Patumbas yan ng salitang kasumpa, sumpa. Sumpain nyo ang taong yan. Itakwil nyo ang taong yan. Sino? Yung nangangaral sa iyo ng ebanghelyo kuno ni Kristo. Ngunit binabaluktot, binibend, pinipervert, binababoy, sinasalaula ang ebanghelyo ni Kristo. Sabi ni Pablo, nangaral ako sa inyo dati. Pero kung may darating sa inyo at ako pa mismo ang mangaral uli, pero iba na sa ipinangaral ko ng una, sumpain nyo ako, itakwil nyo ako. At kahit pa isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo, iba sa ipinangaral ko. Nung una, itakwil nyo, sumpain nyo. Bakit ko binabanggit sa inyo? Di ba mayroong mga abogado, mga eksperto din pa sa batas, graduate dito sa ganitong university, nag-aral pa sa ibang bansa. Ano ang ginagawa sa batas o konstitusyon? Pinipilipit din nila, binababoy din nila, sinasalaula din nila. Sa halip na ipaliwanag nila sa ating mga hindi abogado, mga hindi nag-aral ng batas na karaniwang mamamayan, kung ano sinasabi ng batas, binababoy nila. Alam niyo sinasabi ng Dean Santa Maria? Ha? Ano sinasabi niya? At ng iba pang mga katulad niya rin nauulol, kaya dapat itakwil at sumpain ang kanyang mga sinasabi. Ha? Hindi ko sinasabing yung tao ang itakwil niya at sumpain. Ha? Ang tao talagang nagkakamali. Hindi man perfecto ang tao. Yung sinasabi niya sa Biblia, ang ating itakwil at sumpain. Bakit? Hindi na po yun ang batas eh. Hindi na po yun ang konstitusyon. Ha? Siya eksperto, siya alam sa batas. Pero yung alam niya at expertise niya sa batas, binababoy niya, sinasalaula niya ang batas. Paano yun? Aba, hawak daw ng bit. Ang bit daw ngayon ay hawak ng minority. Sino minority tinutukoy niya? Yung 11 Indians. So ang mga yun daw, kahit mag-walk out, wala na yung magagawa sa Senado, ang mayorya. Dahil 12 lang sila dahil wala si Bato eh. Kasi alam po ninyo sa Senado, para meron silang maisakatuparan na anumang business, kung tawagin, anumang trabaho, at ito ay otorisado, opisyal, kinakailangan po meron tinatawag na quorum. Ano po ba yung quorum na ipinaliliwanag natin kahapon pa at inuulit ngayon? Yung quorum sa alinmang konseho, bayan, lungsod, o kaya ay lalawigan, kinakailangan ang mga miyembrong bukal, konsehal, ay 50% plus 1 para may quorum. Kung 10 ang konsehal o 10 ang bukal sa isang probinsya o isang bayan o lungsod, kinakailangan 6 ang naroon. Kasi 10 eh.
Bakit 6? Kasi ang kalahati o 50% ng 10 ay 5. So para magkaroon ng quorum, 50% plus 1. Tandaan po ninyo yan. So ilan ba ang senador? 24. Ilan ang 50%? 12. Kailan dapat magkaroon ng quorum para opisyal yung kanilang anumang trabaho? Pinagdidibatihan, ginagawang batas, etc. bla 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 na mapagtitibay. Sapagkat ano naman ang mga pag-usapan nila dyan, pag walang quorum, wala pong saysay. Kinakailangan 13 ang nariyan. Ay 12 lang sinakayitan. Pero sila pa rin ang mayorya. Kaya nga siya ang Senate President eh. Dahil 13 sila eh. Pag 13 siya, siyempre binoto niya yung sarili niya. Ibinoto rin siya nung 12. Eh wala si Bato. Nasaan si Bato? Tumata eh. Saan? Eh di kung saan. Ay hinahanapan niya namin nagtatago. Huwag niyo kasing hanapin para lumitaw. Eh kung di ba naman kayo umas, hanap kayo ng hanap eh. Kaya talagang hindi niyo makita. Bakit niyo hinahanap? Hindi niyo makita eh. Bakit hindi niyo makita? Kaya hinahanap niyo, di ba? Tapos sinasabi niyo nagtatago. Hindi niyo lang makita. Pero pag nakita niyo na, hindi na yan nagtatago. Oh.